Magandang araw. Dahil marami ditong mga bugnoy na niyog ngayon, magbibiyak tayo ng mga niyog na bugnoy para pampatukan ng ating mga manok. Nadagdagan ang aming manok. 4 na yung nakakulong namin, 3 dalaga saka 1 binata. Tapos ayun, dahil para makatipid-tipid tayo sa pagpapatuka ng pizza, nag-uumpisa pa lang nagtitipid talaga agad. Ang dami kasi dito mga bugnoy na niyog, mga kagala, oh. Kaya gagawin natin ngayon pampatuka sa manok. Ilagay muna natin dito. Ito mga kagala, yung tinatawag ditong bugnoy na niyog sa amin sa probinsya dito sa Bicol. Yung mga niyog na na kumbaga hindi pa naman talaga siya dapat kawitin. Alangan siya na pumatak na lang basta-basta na lang na hindi naman ginagalaw. Ayun nga, yung pumapatak na lang siya basta. Yung tinatawag ditong bugnoy. Kumbaga sa panggata, hindi siya pwedeng igata, hindi siya pwedeng gamitin sa pagluluto kasi nga hindi maganda yung lasa niya. Dahil marami nga dito, mga natira na rin ng mga huling nagkupra kami. Sayang naman, maano lang to kumbaga hindi na ito mapakinabangan talaga. Kaya gawin natin kapakay-pakinabang para pamutaka ng ating mga manok. Bali, gagawin natin ito mga kagala, bubuksan natin, saka hihiwa-hiwain natin siya. Gagayatin natin ng maliliit lang. Tara. Siguro hindi ko na babalatan, bibiyakin ko na lang diretsyo. May sabaw pa naman siya, kaya lang madalas hindi na mabango yung amoy ng sabaw nito mga kagala. Kasi nga, alangan siyang pumatak, hindi pa siya panahon para kawitin or para kuprahin. Pumatak na siya. Nangunanguna na siya pababa. Ganyan itsura niya. Na madali siyang tanggalin sa shell. Ganyan ang itsura niya. Gawin natin, gaganituhin lang natin siya. Yan. Ayan o, madaling matanggal o. Hindi pala ako nakapagdala ng lagayan. Dinala muna natin ilalagay. Ganyan ang itsura niya. Kami ng mga bata pa talaga mga kagala, ito lang talaga ipinapatuka namin sa manok. Gawa ng ginagawa to ng papa ko. Ginagawa din namin kasi lagi nila kami inuutusan na gumawa ng ganito, maggayat ng ganitong bugnoy. Kaya nakatipid talaga kami sa pagpapatuka ng manok. Hindi kami bumibili. Saka hindi naman talaga uso nun yung bili-bili. Ganito talaga yung ginagawa natin. Yan, ganyan itsura niya. Tamo, ang bilis-bilis yung kunin lang siya shell ng niyog niya mismo. Yun. Good pa. Hindi ako magaling ganito eh. Yung iba nabubuo talaga yung pagtatanggal nito sa shell. Tara, kuka tayong lagayin mga kagala. Halika na, dali. Max! Umpisa na tayo maghiwa. Maliit lang yung sangkalan ko. Kasi hindi ko pwedeng gamitin yung isa kong sangkalan. Sangkalan ko kasi yung sa pagkain. Ito hindi ko naman ito ginagamit na sangkalan sa pagkain. Ito yung ginagamit ko. Hihiwa-hiwain nyo lang muna yung ganito mga kagala. Marami naman nakakaalam nito kasi sa dami naman nating may mga probinsya sa ngayon. Kahit nasa syudad yung iba, kaya marami nakakaalam nito. Namiss lang natin gawin, kaya ginawa ko ngayon. Saka sayang naman yung mga bugnoy dyan sa paligid-ligid. Para mapakinabangan na rin. Para tipid-tipid na rin sa pagbili ng feeds. Tapos gaganyan-ganyan mo siya. Pantay-pantayin mo ulit ganito. Yung hanggat kaya mo lang hawakan, ang gagantuhin mong pantay-pantay. Ayan o. Kasi hiwain mo na siya ng ganyan. Maliliit din lang. Yung kasarapan lang kayang-kayang tukain ng ating mga manok. Kasi kapag masyadong malaki na, baka naman mabulunan na. Tamang isang tuka lang nila. Yan, ganyan lang. Ganyan na siya kaliliit. Diba? Kayang-kaya na yung tukain ng manok. Marami na itong mga kagala kapag naubos nating hiwain. Baka
baka to pwede na tong hanggang pang bukas. Ganito lang gawa namin ng mga bata pa kami. Dapat tuwing hapon may naka-schedule lang dapat na maghihiwa araw-araw. Or kung wala ka naman talagang ginagawa, kung hindi kayo magkakapatid na isipan sa trabaho, kahit araw-araw, ikaw ang gumawa, kayo ang gumawa, kung sinong gusto. Pero basta matik na yan, may naka-schedule para maghiwa ng ganito. Kasi kapag kinabukasan walang maipatuka ang papa namin, ay, palo. Kasalanan ng isa, palo lahat. Kaya kami nung takot na takot kami makaluko-luko sa aming mga magulang eh. Okay naman, kahit madalas kami napapalo nun, okay naman, maganda naman ang resulta. Hanggang pagtanda, dala-dala yung mga hindi dapat gawin. Paulit-ulit lang, ganito yung gagawin natin. Yan o, so may mga bugnoy dyan. Huwag nang tamading maghiwa. Sayang naman kahit may pambili ng feeds. Hindi ako makomportable sa pwesto ko kanina, kaya bumaba ako dito sa baba. Parang sasarap-sarap yung pwesto dito. Ayan, paulit-ulit lang naman natin itong mga kagalang gagawin, yung pahiwa-hiwa lang ng ganito hanggang sa matapos. Mamaya ko na lang kayo ulit i-update kapag tapos na ako. Tapos magpapatuka tayo ng ating alagang mga manok. Kapag salita ako ngayon mag-vlog, nakaimik ako ngayon. Kasi timing hindi malakas yung sounds sa mga kapitbahay namin. Pag kasi malakas yung sounds, hindi ako makapag-vlog ng ganito, makapagsalita kasi nakaka-copyright ako. Bago i-upload ko, ipapamute sa atin ni YouTube or ni Facebook. Kaya hindi ako nag-vlog talaga kapag may naglilibang na magpatugtog sa amin sa kapitbahay. Okay lang naman na magpatugtog sila, talagang libangan nila yon. Kaya syempre, ako naman ang may kailangan, ako nag-a-adjust. Hindi naman nila alam na nagaganito ako eh, na kumukuda-kuda ako. Nagbablog ako. Kaya talagang araw-araw, pangunahin nilang aliwan dito, pagpapatugtog. Kaya lang minsan sobrang lakas, talagang dinig na dinig dito. Unawang-unawa sa ating video. Kaya ako na lang yung nag-a-adjust, hindi muna ako nag-vlog, kaya madalas ang ina-upload ko puro mga reels lang, mga short video lang. Pero okay lang naman, enjoy ko din naman. Saka mababait naman yung mga kapitbahay ngayon sa amin, kaya wala namang problema. Okay, kung din na lang mga kagala, malapit na tayong matapos at kailangan ko na rin madaliin ang ating paggagayat ngayon at ang ating pagsasalita kasi nag-uumpisa ng maglibang ang ating kapitbahay. Ang pangunahing pinakamagandang dulot nito sa atin, sabi nga magandang benepisyo unang-una sa ating bulsa kasi hindi natin kailangan bumili ng ating pamatuka sa ating mga manok. Kasi ayun nga, nakakatipid na tayo kung tayo bumibili ng feeds, paminsan-minsan pwede natin itong ipatuka. Tapos ayun, pangalawa, maganda siya mga kagala talaga ipatuka sa manok kasi unang-una, iba yung bigat ng manok, iba yung taba, iba yung sigla kapag ito yung ating patuka sa ating manok. Bukod sa sinasabi nilang madaling makapangitlog ang ating mga alagang manok. Siguro totoo nga kasi nung mga bata pa kami, talaga ito lang ang pamatuka namin. Talaga yung mga manok namin, ang bibilis talagang dumami. Tapos ayun, hindi ko naman nun naiisip-isip na ganun pala ang pinakamagandang dulot nun, mabilis na pamparami ng ating mga manok. Kasi noon naman nga, alam lang namin basta pamatuka lang ito. Magandang dulot ito na pamakain sa ating mga alagang mga manok. Okay, tapos na tayo maghiwa mga kagala, magpapatukan na tayo ngayon ng manok. Itong dalawang buo lang siya pero napakarami na. Baka hanggang bukas na ito ng umaga. Kasi maga ngayon, tapos mamayang hapon, baka bukas ang maga sobra pa to. Kasi napakarami niya oh. 4 na manok lang naman yung patutukain ko. Kaya tara na magpatuka na tayo. Let's go! Hindi sila kasi ganong sanay lapitan dito sa loob. Kaya pag pumapasok ako dito sa loob, tumatakbo talaga silang 4. Yung dalawa lang naman hindi sanay, si Gino at si Gina talaga. Si Mary at si Mida, sanay silang lapitan. Si Gino at si Gina lang talagang hindi. Ayun, yun na mga kagala, dito na nagtatapos ang aking vlog para sa pag-share ko sa inyo ng paggawa natin ng ating pangunahing pamatuka sa ating manok kung wala tayong budget.
Pwede na yung ganyan mga niyog na tinatawag ditong bugnoy or maagang pumatak sa puno nila na hindi naman pwedeng ipanggata. Yun ang tinatawag ditong bugnoy na pinapamatukan namin sa aming mga alagang manok. Salamat sa panunod mga kagala. See you in my next vlog. Bye-bye. Bye-bye na Max. Ang kulit mo. Pabibi ka talaga. Pabibi ka talaga. Pabibi. Uwi na kami para makatuka na si Gino at si Gina. Bye-bye. 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 Maliligo na kami ni Max. Tanghali na, maliligo na kami ni Max. Tara na, tara na. Tara. Tara. Punas na, punas. Tawil mo na tong damit ko. Nakakagigil ka. Nakakagigil ka. Pugi na, pugi. 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 Oh, pugi. Doon ka sa may damuhan.